Ito naman, Mayor Soto and Magalong ay handa ng testigo. Okay naman ito kasi tutulong sila sa Malacanang, kay Pangulong Marcos, sa gobyerno, para i-expose kung sino ang involved sa graft and corruption sa flood control, ayuda, at marami pang iba. Kasi ito si Magalong, ang ini-expose nito tungkol sa ayuda, tungkol sa infrastructure project na maraming racket. Ito namang si Soto, ang sinasabi niya, flood control program dito sa Metro Manila, lalo na sa Pasig, na ang sangkot ay mga kontraktor na politiko na talaga sila nakakuha ng malaking pera, billion, parang 30 billion yata nakuha nung taga-Pasig na kontraktor. Diba? Antitindi po nyo. Titindi nito. Sana yung, actually kung di ako nakakamali, 12 o 17 na eh. May mga ibang mayor na nagbo-volunteer na rin, gagaya kay Magalong at Soto, para maging testigo at magsabi doon sa kanilang lugar, ginamit ng mga politiko sa national at mga kontraktor ang flood control pero wala namang project na matino. Na-expose na po araw-araw. Ayan o. So, nangunguna si Magalong at Soto. Meron pa kung di kakamali, 15 hanggang 17 mga mayors, mga probinsya, willing ding sumama dito sa laban sa korupsyon ito dahil ang mga local official, hindi man sila nakinabang, ginamit pa yung kanilang mga probinsya ng mga insertion project na korupsyon, ni-racket ng mga politiko sa national, taga DPWH at mga kontraktor. Ayan, banggaan na talaga. So tingnan natin, nagbabanggaan na po ang local, national government, pero ang kanilang pagtulong sa Pangulo nandoon pa rin yung matitinong mga mayor at yun naman po mga national senador na mga involved sa insertion at iba pa, sila naman po yung may mga halatang nagtatakip. May kakaroon daw ng initial hearing ang Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung paano patatakbuhin nitong si Marcoleta. Paano niya imbestigahan si Villanueva, paano imbestigahan niya si Soto, Escudero, paano niya imbestigahan yung kapwa niya senador ng Blue Ribbon Committee. Ayan, abangan natin yan. Okay, kaya nga malakas ang panawagan, Senado, abolish na ang Senado. Ang solusyon daw dyan, charter change, baguhin ang saligang batas. Totoo naman. Kasi pag hindi nagkaroon ng pagbabago sa saligang batas, hindi ganun kadaling i-abolish ang Senado. Baguhin ang saligang batas, ang pamamaraang ma-abolish ang Senado. Ay marami na pabor na baguhin ang alisin ng Senado. So charter change ang kailangan na sinusulong ng Kongreso. Okay? So, kay Tito Sen, wala pong dude. Talagang gusto ni Tito Sen lumabas ang katotohanan. Siwalat ang itong mga tao na gumagawa ng kabulastugan sa ating gobyerno, mga kontraktor, lahat ng mga korupsyon ay para sa akin, tingin ko tama itong gagawin ni Tito Sen. Pero dito kay Mayor Magalong, medyo duda ako medyo parang alam niyo parang nagpapasikat to parang ganun ang dating. Kasi kung mapapansin po ninyo, way back last year, nagpapasikat na yun ano nga ba yung dyan? Teka, tignan ko Kasi alam ko meron akong binlog dyan patungkol kay Magalong. Tignan ko lang kung ano po yun. Binlog ko yun kasi na parang nagpapasikat. Ayun eto ang title, Chismosong Mayor ng Baguio may chinismis na naman. Mayor Magalong, Marites. Ayan, bagong troll. Yan yung yan yung kumbaga mga teka, ano ba tong topic dito? Mayor Magalong, pambansang Marites, puro ngaw-ngaw lang. 4 months ago. Tignan nga natin kung ano yung topic dito. 2023 ka pa nagsimulang magbunganga. 2025 na po ngayon, Mayor. Ano na nangyari? Nasaan ang demanda mo? Magpapalit na ng mga leader sa Kamara, sa Senado, wala ka pa rin naiyahain man lang kahit isang kaso sa isang tao na sinasabi mo gumagawa ng pangungurakot. Yun pala yun. Pangungurakot daw ng mga kongresista. At napansin nga natin, wala naman nangyari. Kita nyo, 4 months ago itong aking vlog. 4 months ago. Ngayon August na.
O, di ano yan, March, April, May, June, July, August, hindi. Mga ano yan, mga May, kung binlag yan. O, imagine niyo yung tagal na wala pa rin nagagawa tong si Magalong, di ba? Actually, meron akong narinig na na interview niya. Yung sinabi niya na hindi daw po niya dadalhin sa Senado at sa Kongreso ang mga ebidensya niya. Alam niyo kung bakit? Ako tingin ko hearsay yung ni Magalong hearsay. Sabi niya mga contractor daw yung kausap niya Biruin mo kung hindi pa nagsalita si PBBM, hindi pa binuking ni PBBM etong mga nangyayaring kabulastugan sa DPWH Flood Control Program, hindi magsasalita si Magalong. Hindi lalabas si Magalong, di ba? Nag-expose ang ating Pangulong Bongbong Marcos, doon lang din siya lumabas ulit at nagsasalita, nagkukukuda. Pero, napakatagal niya na palang alam yan, ba't hanggang ngayon wala siyang nadedemanda? So, ibig sabihin, walang bearing yung alam ni Magalong. Baka nakakalimutan nyo tao ni Digong yan. Bata ni Digong yan. Diba? Kaya alam niyo, hindi na ako magtaka kung soplakin siya ni netong si Richard Gomez. Ayan, eto. Sinoplak siya ni Richard Gomez sa cryptic post. Eto po yon. Panoorin natin balita ng bilyonaryo. May cryptic post si late Representative Richard Gomez laban sa umano'y mayor na sumasakay sa issue ng flood control projects. Dinadamay daw kasi nito ang buong Kamara sa kanyang sariling pagkukulang. Yan ang agenda report ni Dobby de Guzman. Sa pagsingaw ng anomalya sa flood control project, punching bag ni Baguio Mayor Benji Magalong ang mga congressman ng bansa. Mga congressman at taga-DPWH daw ang nakikinabang sa pag-agos ng milyon-milyong pisong pondo para sa mga proyekto. Usually, ang nagdidesisyon yan yung politiko, yung congressman. Kasi siya yung naghanap ng pondo, siya rin ang didikta. And usually, pag siya ang didikta, yung paborito niyang congressman, kung ay paborito niyang contractor, kung hindi siya ang contractor. Pinalagan ni late 4th District Congressman Richard Gomez ang mga banat ni Mayor Magalong. Sa kanyang Facebook post, bagaman hindi pinangalanan, pinunan ni Congressman Gomez ang pag-iingay ng isang city mayor. May ibang pakay umano ang alkalde sa pagsakay niya sa isyu ng korupsyon. Tama. Kung ito daw ay may kinalaman sa congressman ng lungsod na may nadalang mas maraming proyekto kaysa sa kanya, huwag niya raw idamay sa isyu ang buong mababang kapulungan para lang magpapogi. Bandang huli, payo ni Congressman Gomez, bago niya pakialaman ang Kongreso, ayusin niya muna ang problema ng sarili niyang bahay dahil lubog sa iba't ibang problema gaya ng polusyon sa hangin, palyadong public transport, overcrowding, pagsulpot ng illegal structures at watak-watak na urban planning. Sa huling bahagi ng kanyang post, hirit ni Gomez, mahiya ka naman. Ang tanong, may bahid ba ng katotohanan ang patutsada ni Goma tungkol sa lungsod ng Baguio? Ayon sa estudyanteng si Abigail, big yes, lalo na raw sa usapin sa traffic. Anya, kung dati-rati ay 15 minuto lang ang biyahe mula sa kanilang barangay papasok sa eskwelahan sa Harrison Road, ngayon 1.5 oras na. Sobrang tagal, pero mas mabilis pa nga po bumaba ng La Union top from Irisan to kung babiyahe po kami ng Irisan to Baguio. Parang gano'n. Para na po kayo bumababa ng La Union. Dahil lang po sa traffic. Ayon naman kay Mario Simbahon, ang mga problemang binanggit ni Goma ay kaakibat ng pag-unlad ng Baguio. Bakit dito na ako pinanganak? Alam, nakita ko ang ganda ng Baguio that time. Pero hanggang sa lumipas ang panahon, hindi natin maiwasan yan na dumami ang mga buildings, dito pumupunta yung mga tao para magtrabaho. Now, about the traffic, di talaga natin maiwasan dahil mga daan natin hindi lumalaki. Dumadami ang building pero ang daan natin hanggang ngayon, ganun pa rin. Dumadami ang sasakyan, dumadami ang tao.
Sa kabila nito, kung ikukumpara sa ibang lugar, mas maganda pa rin anya ang Baguio dahil disiplinado mga tao at maganda ang klima. Kaya sang-ayon si na Abigail at Mario, naunahin ni Mayor Magalong ang pagresolba sa mga problema para sa pagpapatuloy ng pag-unlad ng syudad. Para sa agenda, Yun, di ba? Kita nyo, estudyante saka isang senior na doon na pinanganak sa Baguio, nakikita nila yung kakulangan ni Mayor Magalong. Biruin mo kasi ang pag-unlad, 'di ba? Kaakibat niyan talaga traffic, pollution, kaguluhan, overcrowding, overpopulation, parang overpopulated yung lugar. Kasi syempre, kapag pumaunlad ang isang lugar, marami pong pumupunta diyan. Turista, mga nagnenegosyo, 'di ba? Padami talaga ng padami. Katulad niyan, no, nakita natin ang Boracay. Ayan, example natin, Boracay. O, napakaunlad ng Boracay. Napakaraming tao, napakaraming kumbaga pumupunta talaga diyan. Pero 'di ba? Ang tinututukan ng mayor ng Boracay o yung nakakasakop na bayan sa Boracay, ang tinututukan nila yung lugar niya. Hindi siya nag-iingay. Etong si Magalong, mayor lang ng Davao tuloy, ng Baguio City, pero pang national ang galawan. Ano ba pinaplano nito sa mga ilang susunod na panahon? Kakandidato ba to? Ito ba pupunta sa national o magko-congressman o magsesenador? Magpe-presidente ba to? Pasikat di ba? Ako talagang 4 months ago, kita nyo na, i-vlog ko na yan. Wala pong nangyari sa mga binubunganga ni Magalong 4 months ago. Kita nyo, walang nangyari. May naidemanda ba yan kahit isang kongresista na tinutukoy niya? Diba? Kaya alam nyo, hindi ako kumakampi kay Goma. Dahil nung nasa Quadcom yan, pinagtatanggol niya yung war on drugs ni Digong. Hindi ko rin gusto si Goma. Ngayon, di ba? Pero tama yung sinabi ni Gome. Wala namang ibang mayor na pwedeng patamaan si Richard Gomez. Di ba? Wala namang ibang mayor na nakikisaw-saw dyan sa issue na yun Wala namang mayor na bunganga ng bunganga sa media na lagi na lang nagpapaka-relevant. Kapag tumahimik, maya-maya mag-iingay ulit, pero 'di ba? Puro bunganga. Walang naparusahan, walang naipakulong, walang kahit isa na nasampahan niya ng demanda. Pero mo nakakausap na pala niya mga kontraktor. 'Di ba? Kung yan may bearing at totoo ang kanyang mga findings, bakit wala man lang siyang kahit isa na nasampahan ng demanda? Ang kanyang manugang ay abogado. Marami siyang mga nakapaligid sa kanya, mga abogado. Bakit wala siya na idemanda? Diba? Ako, wala akong against kay Magalong. Baka nga magaling talaga siyang mayor ng Baguio City kaya nanalo ulit siya. Pero diba? Sana naman yung kanyang mga sinabi way back last year at ngayon, taon na ito, baka naman pwede tutuhanin mo na. Diba, pumunta ka na nga sa Senado, nandun ka kaya para sumuporta kay Panfilo Lacson. Pero wala kang nagawa. Wala ka pa rin na ipakita, wala ka pa rin, talagang as in, wala kang nagawa sa sinasabi mong against corruption. Ngayon, ito pa. After ni Richard Gomez, ito namang si dating Senador Trillanes ang nagtatanong dito. Dito kay Mayor Magalong. Ito ang ito yung post ni dating Senador Trillanes. Sabi niya dito, sa kanyang post, ayan, lagay ko diyan sa screen natin. Will Mayor Magalong also reveal to the public? Ito post yan ni dating Senador Trillanes. Will Mayor Magalong also reveal to the public the congressmen who are behind the 36 billion peso rock netting scam in Benguet Mountain Province during the Duterte
administration. Ayan na. Kasi baka mamaya selective lang ang mga nilalabas nitong si Magalong. Baka pinipili lang niya. Baka yung kung sino lang ang gusto niyang ibunyag at yung papabor lamang sa mga Duterte ang kanyang mga ibubunyag. Pero yung mga nagawang pangungupit, pagnanakaw at mga trilyon na proyekto ni Digong na punong-puno ng korupsyon, baka wala po siyang gawin. Merong sinasabi itong si Trillanes. Actually, si Trillanes ang isa sa mga nakakaalam ng maraming korupsyon na ginawa ni Digong. Ito talaga. Pag ito nagsabi, tinototoo. Kinakasuhan niya. O di ba? Kinasuhan nga niya si Bongo ng ano ba yun? Nakalimutan ko. Graft and corruption ba yung kinaso kila Bongo sa kay Digong? Diba? Ayan. Mismong si Trillanes ang nagkakaso. Hindi po ito nagbubunga nga lang. Sinabi niya, may waranto pa rin si Digong. Hindi ura-urada na. Sinabi niya ngayon, kinabukasan, meron na talaga. Pero nagkatotoo. Meron talaga at yan ang katibayan na si Digong hanggang ngayon nabubulok po sa kulungan doon sa The Hague. Diba? Itong si Magalong, kailan pa to nagsabi na mayroong korupsyon? Kailan pa to nagsabi na may mga magnanakaw sa gobyerno? Puro press release, puro pa interview. Pero kita nyo, kung hindi pa nagsalita ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala siya. Sinisigundahan niya lang ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At karamihan ng kanyang mga inilabas, ewan ko lang kung kinokopya niya lang to kay Panfilo Lacson. Karamihan ng kanyang nilalabas o sinasabi, alam din ni Panfilo Lacson. At matagal nang alam ni Panfilo Lacson at iniimbestigahan. Sila mismo pumupunta sa mga lugar at nag-iimbestiga. May mga tauhan si Panfilo Lacson. Baka hindi kaya kinukwento lang ni Ping Lacson kay kay Magalong. At siya yung ingay ng ingay. Kasi nakita natin, panood natin yung privilege speech ni Panfilo Lacson 1 oras mahigit. Detalyado. Diba, pero alam nyo, nung narinig ko yung interview ni Magalong doon sa bilyonaryo, sabi niya, hindi ko dadalhin to sa Senado, saka sa Kongreso. Siguro, wag mong dalhin. Diba, wag mong dalhin. Actually, hindi nga rin siya pinapansin ni PBBM Kasi ang ating Pangulo, hindi naniniwala sa hearsay. Siya mismo ang nag-i-inspeksyon. Siya mismo ang pupunta sa mga lugar na sinusumbong ngayon ng ating mga kababayan. Kasi, kung ang pagbabasihan niya ay yung sinasabi ni Magalong, wala nangyari. Matagal niya na itong binubunganga, walang ginawa. So ngayon, ang ating Pangulo ang nag-iimbestiga, siya mismo ang nangangalap ng mga ebidensya para makasuhan at mapinpoint itong mga contractor, itong mga RD at mga district engineer ng DPWH. Ganun sana. Pero itong si Magalong, diskumpiyado talaga ako. Kay Tito Sen, alam natin yan, para sa bayan yan. Ako, binoto ko yan. Talaga sinuportahan ko yan, si Tito Sen. Kasi, actually, nung nakaraang eleksyon, muntik na akong mag-Panfilo Lacson at Tito Soto, kaya lang, hindi pa nila panahon that time Talagang para sa akin, si Yorme sana talaga ang presidente. Pero nakita nyo naman si Yorme ngayon. Hindi pabigat sa gobyerno. Si Yorme tinutulungan
si PBBM. May isa akong vlog dyan patungkol kay Yorme sa pagtulong niya kay PBBM. Maganda sa nila ngayon ni PBBM. Sa mga proyekto, sa katulad nun, yung pamimigay ni PBBM ng patient transport vehicle, si Yorme nandoon, present. Kasama pala si Yorme sa mga kumbaga, mga nakakausap ni PBBM dito sa proyekto na ito na pamimigay ng PTB sa bawat bayan sa ating bansa. Hindi katulad, ayan si Yorme, ayan, maasahan na mayor. Nakakatulong sa gobyerno, nakakatulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero itong si Magalong, hindi siya tumutulong sa gobyerno. Pasikat. Mabunganga lang. Akala mo magaling pero ampaw. Akala mo talaga may alam pero nga. Wala nangyari. Diba? Kasi kung meron lang talaga nangyari, kaya sa sinasabi ni Magalong, papalakpakan ko yan. Baka ako kasi ako nakapunta ng Baguio City 2007, 2008, 2009. Last na punta ako ng Davao City. Ng Baguio City. Sa Baguio 2 beses na o 3 beses na ako nakapunta. Panagbenga yung isa, talagang matraffic yun. Yung isa, kasama ko sila Kuya Randy. Saka si Hans. Yun, taga kay Pumbo. Santa Maria, Bulacan. Yung Honda Civic ni Kuya Randy yung dala namin nun Saka si Tito Bal. Ayan. 4 kami. Punta kami Baguio. Alam niyo, ang isang dapat din tignan dyan ni Magalong, siguro yung yung ukay-ukay. Baka mamaya yung mga ukay-ukay dyan mga smuggled. Yan din na isa kasi kapag dati, kapag gusto mo ng mga branded pero mura, punta kang Baguio. Diyan nga nakabili kami jacket, Esprit, Eco na damit, nakabili ko dyan, Eco na damit, saka Eco ba o Eco? Basta tapos meron pang makabili rin kami dyan silver na na puro yung bilog na silver. Maganda Baguio talagang maunlad. Pero 'di ba? Siguro kaysa magbunganga ka ng magbunganga, Magalong, pag-focus ka muna sa bayan mo, pakita mo sa mga kababayan mo na kaya mong solusyonan ng problema muna ng Baguio. Kapag talaga wala nang problema yung Baguio, yun talagang wala na. Yung wala ka nang problema talaga. Tapos ang walang krimen na nangyayari, walang droga, walang traffic, walang prostitusyon, walang mga illegal na na katulad niyan. Ingay ka ng ingay. Nasa ilong mo lang mismo. Nasa harapan mo lang. Umamin yung DDS vlogger. Baguio City. UP Baguio. Kultura na daw po ang pagchochonki dyan. Abay, illegal yan Diba, baka ikaw, Magalong, katitingin mo ng katitingin, kakabinocular mo sa Kongreso, sa Senado, sa DPWH. Pero hindi mo nakikita na papabayaan mo yung bayan mo. Hindi mo nakikita yung talagang problema dyan sa lugar mo. Baka laganap na chonky dyan. Baka magulat ka. Mga kabataan dyan lulong na sa chonke. Di ba? Tignan mo muna yung nasasakupan mo. Tama si Goma. Tignan mo muna yung nasasakupan mo. At tama din si Trillanes. Baka mamaya ang piliin mo lang na ilabas yung mga makakasira lang kay PBBM. Pero yung mga proyekto ni Digong, poprotektahan mo kahit na bilyong-bilyong pera ang involved na ninanakaw. Maging patas ka, Magalong. Saka, umaksyon ka naman. Puro ka bunganga Kita mo mga kababayan mo, nirereklamo. Dati 15 minutes ang traffic. Ngayon 1 oras at kalahati na. Ay nako. Magalong, biro mo 4 months ago na yung ko sa'yo, vlog ko sa'yo, wala ka pa rin nagawa, wala ka pa rin napatunayan. Ay, nako talaga. So, tignan natin kung ito bang si Magalong, king of hearsay. King of hearsay, king of bunganga.
So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Momo at Chup Chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Suportahan po natin. Walang fake news kay Sir Mike Abe.